Nako mga kababayan, heto na. Senator Rapi Tulfo, hindi raw tatakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028. Napakaaga naman para magsabi na hindi tatakbo ang isang kandidato. Bakit kaya may mga politiko na ganito? Kung makikita natin, marami pong mga politiko ang nagsasabi na hindi sila tatakbo pero pag nandyan na yung eleksyon, ay una-unang magpapail yan. So ito na po yung balita mga kababayan, ibibigay ko na po sa inyo, hindi na po natin papatagalin pa. Pirma ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na hindi tatakbo ang kanyang kapatid na si Senador Rapi Tulfo bilang Pangulo sa 2028 national elections. Ito'y matapos lumabas ang Pulse Asia Survey na isa ang senador, si Rapi Tulfo, sa napipisi. Yun ang survey company ng Pulse. Doon tinesting ng kung kakayanin para experiment. Naku, hindi po experiment yung ganon mga kababayan. Representative Tulfo naman, ang tagal-tagal na natin nagsusurvey di ba? Wala pa nga pong isang taon may mga lumalabas na sa pagka-survey at kasama yung kapatid nyo sa medyo napupusuan daw ng mga kababayan natin Pilipino. Ang tanong, kakayanin kaya? Kasi nakita natin nung nakaraan, nag-walk out sa Senado itong si Senator Rapi Tulfo, di ba? Dahil yung argumento niya ay hindi katulad ng argumento ng isang komite sa Senado. So, ganun ba? At saka tinatatanong din yung mga kababayan natin tungkol po dito, mga kababayan, kung ano na nga ba ang kinalabasan ng investigasyon dito sa PCSO. Ayan po, nakatanim na po yan sa isipan ng ating mga kababayan, hanggat hindi po natin tatapos, nare-resolbahan, lalong-lalo na po yung sa PCSO na yan, ay isang malaking katanungan po yan, mga kababayan. Alam niyo po, wag po kayong magugulat kasi sa panahon din po ngayon, napakarami na po na mga politiko ang kanilang yung kanilang pinagpaparis-paris. Grabe parang parisan lang, pinagpaparis-paris na po kaagad nila. Sino daw po ba ang inyong po pwedeng iboto sa 2028 katulad na lamang po ng isang ito yung nakita ko sa online kasi may mga nakatandem na. Ito katulad po nito na si Rapi Tulfo, tinatandem din po kay Grace po. Nandyan din po si Ma'am Inday Sara Duterte na itinatandem naman kay Amy at si Madam Leni Robredo na tinatandem naman dito po kay Manny Pacquiao. Alam niyo po sa mga panahon ngayon, talagang ako ito opinion ko lamang, kung tatakbo itong si Madam Leni Robredo, mga kababayan ko, ay talagang mahihirapan dahil tumakbo na siya sa pagkapangulo noong 2022, mga kababayan, hindi naman po siya nagwagi. At ang mahirap po dyan, alam naman po natin na pag natalo ka sa unang laban mo sa pagka-presidente ay mahihirapan ka na. So, dalawa ang tinitingnan ng mga kababayan natin, si Senator Rapi Tulfo at saka ito nga po, yung nangunguna, yung ating Vice President Inday Sara Duterte. Kung makikita nyo po sa larawan na ito, si Senator Tulfo ay pinapartner po kay Grace po. Hindi lamang po yan, mga kababayan. Meron ding isa dyan na gusto ata na iparehas dito kay Senator Rapi. Baka si Risa yan, mga kababayan ko. At ganun din naman, itong ating Vice President Inday Sara Duterte ay po pwede na rin maging katandem. Itong si Senator Robin Padilla, si Senator Bongo, kasi marami po rin mga kababayan natin ang ayaw na Ayaw na po na tandem itong Marcos dito sa mga Duterte. Titingnan po natin. So ito rin po ang pagkakasabi ng isang political analyst ko. Ang pagkakasabi niya po dito, mabuti daw na itong si Tulfo, mga kababayan ko, ay tumakbo bilang independent candidate. Bakit naman niya kaya nasabi? Sabi po, political analyst tells Rapi Tulfo to run as an independent candidate in 2028. Yan po ang pagkakasabi. Alam niyo po mga kababayan, kasi nakikita niya nga po, ay kung siya tatakbo,
dito sa ticket nila Marcos, eh alam nyo naman ngayon yung administrasyon kung ano ang nangyayari. So, alam mo yung political analyst na nagsabi nito, bakit hindi nyo na lang sabihin, Sir Ronald, na kumampi sa inyo, o maging pambato ng mga dilawan itong si Tulfo sa 2028, di ba? Total naman, may nababalita din na si Senator Risa Hontiveros di umano ay maaaring tumakbo bilang ikalawang pangulo. So sila yung magtatandem. Titingnan naman natin kung talagang kakayanin yung puwersa ng mga Duterte sa pangunguna po ng ating Vice President Inday Sara Duterte. Yung Duterte tandem sa 2028, mga kababayan ko, na inaabangan din namin. Dahil gusto namin na maibalik yung talagang tapang at malasakit ng mga kababayan natin. Para sa mga kababayan nating Pilipino, yung mga nasimulan ni Tatay Digong ay may maipagpatuloy ng Duterte tandem. Huwag po kayong mag-alala. It's either Inday or Baste or Inday or PRRD, kahit na medyo maedad na si Tatay Digong. So ayan po mga kababayan, yan po yung talagang napapanahon ng mga balita sa mga oras na ito. Sa palagay niyo po, mga kababayan, hindi ba talaga tatakbo itong si Senator Rapi Tulfo o isa na namang propaganda para mapag-usapan ng mga kababayan nating Pilipino sa bawat sulok ng kanto? Ang tanong, qualified ba talaga na maging Pangulo ng Pilipinas itong si Senator Rapi Tulfo, mga kababayan? Qualified kaya ito si Senator Rapi? Sa ngayon, nakikita natin sa mga sa Senado, di ba? Pag may mga hearing. So ayan, mga kababayan, kayo na po ang humusga. At syempre, tayo pa rin po mga Pilipino ang pipili. Napakalayo pa po. Napakatagal pa po ng halalan, subalit ang mga politiko ngayon, ang mga survey ngayon ay maagang-maaga. Tama rin po ito, mga kababayan, para hindi na po mabudol uli yung mga nabudol noong nakaraan. So yun lamang po. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo. Muli, ako po si Parak TV, isa po akong Solid Duterte supporters. Mabuhay po tayo, mahalin po natin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat, thank you!